May mga pagkakataon talaga na may babalik sa iyong biyaya kapag nakatulong ka sa iyong kapwa. Mahirap man ang buhay ngunit napipili pa rin na magbigay ng pag-asa sa iba. Ikaw, naranasan mo na bang tumulong tapos maya-maya lamang ay may biglang magandang nangyari sa iyo? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Hindi man pinalad na magkaroon ng masaganang buhay, ang mag-asawang Benny at Lucy ay napipili pa rin nilang tumulong sa kanilang kapwa. Sa tuwing nagluluto sila ng ulam ay palagi nilang binibigyan ang matanda nilang kapitbahay na nag-iisa na lamang sa kanyang buhay. Aling Tess, ito nga po pala ang kanin at ulam. Kumain na po kayo. Naiisip lang po kasi namin ni Lucy na baka hindi pa po kayo kumakain ng hapunan. Magalang na sabi ni Benny. Masayang masaya ang matanda sa tuwing pinupuntahan siya ng mag-asawa. Nang dahil doon ay nagkakaroon siya ng pag-asa. Kawawa naman kasi si Aling Tess dahil iniwan na ito ng kanyang mga anak. Nang magkaroon ng sariling mga pamilya ay hindi na muling binibisita ang kanilang ina. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa ha. Kung hindi niyo ako dinadalhan ng pagkain, ay baka mawala na ako ng malay. Alam niyo naman na matanda na ako at hindi ko na kayang maghanap buhay. Nakangiting sagot ng matandang babae. Walang anuman po. Basta sa tuwing may pasobra po kaming pagkain, ay palagi po namin kayong bibigyan. Hindi naman po namin kayang matiis na makita po namin kayong nahihirapan. Magalang na sabi ni Lucy. Problema talaga ng mag-asawa ang pera. Pero nakakakain naman sila nang dahil sa meron silang kaunting pananim na gulay sa tabi ng kanilang bahay. Ito ang nagsisilbi nilang ulam sa tuwing kinakapos silang dalawa. Ngunit malaki pa rin naman ang pasasalamat nila sa Diyos dahil hindi pa naman nila nararanasan na magutom sa loob ng isang araw. Matapos noon ay nagpaalam na sila sa matanda. Maliit lamang ang kanilang kinikita dahil hindi naman sila matanggap sa magandang klase ng trabaho. Pareho kasi sila na grade 3 lamang ang natapos. Batang-bata pa lamang sila ay maaga na silang nagtrabaho upang matulungan ang kanilang mga magulang. Simula nang isilang sila sa mundong ito ay hindi pa nila nararanasan ang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Nagtatrabaho ang mag-asawa sa isang maliit na karinderya. Si Lucy ang tagapaghugas ng pinggan at si Benny naman ang tagapagluto ng ulam. Benny, bilis-bilisan mo naman ang pagluluto at naghihintay na ang mga tao. Hay nako naman, matuto ka namang dumiskarte. Alam ko naman na wala kang pinag-aralan pero bilisan mo naman ang ginagawa mo dyan. Pasigaw na sabi ng may-ari ng karinderya. Si Aling Sonia na kung saan ay mabilis mag-init ang ulo. Palagi silang sinasabihan ng masasakit na salita at ang gusto lamang ay ang kumita ng pera. Sige po Aling Sonia, mga 2 minuto na lang po ay maluluto na po ang ulam. Makikihintay na lang po. Magalang na sagot ni Benny. Nang dahil doon ay hindi na muna tinapos ni Lucy ang kanyang ginagawa at tinulungan na lamang muna ito ang kanyang asawa. Benny, okay ka lang ba? Halika at tutulungan na lamang kita. Nag-aalalang tanong ng babae. Sige mahal, maraming salamat at kailangan ko talaga ng tulong. Bakit ba kasi hindi kumuha ng isa pang tauhan si Aling Sonia? Pang-3 tao ang trabaho ko dito, pero hindi naman nadadagdagan ang sweldo ko sa kanya. Napapailing na sagot ni Benny. Maya-maya lamang ay nakatapos na sa pagluluto ang mag-asawa. Galit na galit naman si Aling Sonia nang dahil lamang sa kaunting minuto na nasayang nilang oras. Hay naku naman Benny, kung hindi lang ako naaawa sa'yo, itinanggal na kita sa trabaho. Nag-uwian na tuloy ang ibang mga customer. Ikaw talaga. Pasalamat ka na nga dahil tinanggap pa kita. Nakasimangot na sabi ng matandang babae. Pasensya na po kayo. Sige po at sisimulan ko na po ang pagtitinda ng ulam. Nakayokong sagot ni Benny. Sobrang sipag talaga ng mag-asawa. Sila na ang gumagawa ng lahat ng gawain sa karinderya, samantalang ang trabaho lamang ni Aling Sonia ay ang pagiging isang kahera. Hindi nito pinapahawak ng pera ang mag-asawa dahil wala siyang tiwala sa mga ito.
Nang dahil sa kahirapan ay ang tingin ni Aling Sonia sa mag-asawa ay palagi siyang pagnanakawan. Talagang madali silang maliitin ng ibang mga tao dahil wala naman silang maipagmamalaki sa kanilang buhay. Ngunit kahit na ganitong klase ng buhay ang meron si Lucy at Benny, ay hindi naman sila gumagawa ng masama. Ipinangako nila sa kanilang sarili na magiging mabuting tao sila kahit anuman ang mangyari. Tiis na tiis talaga ang mag-asawa sa mga problema na kanilang mga kinakaharap. Hindi natatapos ang isang araw na hindi sila nasisigawan ng may-ari ng karinderya. Wala silang balak na makipag-away kahit na kung minsan ay sumasama na talaga ang loob nila sa matanda. Isang araw nga ay muling nasigawan ni Aling Sonia si Lucy dahil nakabasag ito ng isang maliit na baso. Nang dahil sa pagod ay hindi na ito nahawakan ng maayos ng babae. Lucy naman, ibabawas ko sa sweldo mo ang nasira mo. 100 piso ang ibabawas ko sa sweldo mo. Galit na sabi ni Aling Sonia. Inis na inis talaga si Benny, ngunit pinigilan lamang ito ng kanyang asawa. Huwag mo na siyang patulan, Benny. Ayaw ko ng gulo. Baka tayo pa ang mawalan ng trabaho kung sumagot ka sa sinabi niya. Pagpigil ni Lucy sa kanyang asawa. Pero mahal, hindi naman 100 piso ang halaga ng baso na yun. Grabe talaga si Aling Sonia. Alam na nga niya ang sitwasyon ng ating buhay. Tapos nagagawa pa niya tayong gipitin. Napapailing na sagot ni Benny. Tumahimik na lamang ang dalawa at sinimulang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Ang mahalaga sa kanila ay ang makaraos sa pangaraw-araw. Lumipas sa maghapon ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Kinausap ni Lucy ang kanyang asawa at gusto talaga nito na magkaroon ng anak. Benny, sa tingin mo, kailan kaya tayo makakabuo ng bata? Gusto ko na talaga na magkaroon ng isang masayang pamilya. Tanong ni Lucy. Hindi ko rin alam. Siguro ay kagustuhan na rin ng Diyos na hindi tayo magkaroon ng anak. Alam mo naman na hirap tayo sa buhay, kaya baka hindi rin natin siya masuportahan ng maayos. Malungkot na sagot ni Benny. Nagkaroon sila ng pangamba sa kanilang sarili na wala man lang susuporta sa kanila sa oras ng kanilang pagtanda. Pero pumapasok din naman sa kanilang isipan na ang bata lamang ang mahihirapan nang dahil kapuspalad silang dalawa. Hindi na nga sila nakakakain ng masarap na ulam. Palagi na lamang silang humihingi ng tirang sabaw sa karinderya upang makatipid sila ng pera. Nang dahil doon ay bigas na lamang ang kanilang pinoproblema. Sanay na naman sila sa ganitong klase ng mga pagkain at patuloy silang nagpapasalamat dahil kahit papaano ay nagkakaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Hindi man lang sila tumataba dahil kulang sa nutrisyon ang kanilang mga katawan. Isang araw ay gumawa ang lalaki ng isang malaking alkansya dahil gusto nilang makaipon ng pera. Sira-sira na kasi ang bubong ng kanilang bahay at malakas na ang tulo ng tubig sa tuwing dumadaan ang malakas na ulan. Mahal, kapag napuno na natin ang baryang alkansya, ay makakapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Nakangiting sabi ni Benny. Nang dahil doon ay tawa ng tawa si Lucy dahil imposible namang mangyari ang bagay na ito. Ano? Baka naman bahay ng aso? Ikaw talaga, Benny. Pinapasaya mo naman ako. Natatawang sagot ni Lucy. Marami talagang mga pangarap ang mag-asawa sa buhay, pero natatawa na lamang sila dahil alam naman nila sa kanilang mga sarili na hindi ito para matupad. Ano ka ba, Lucy? Bakit mo naman ako tinatawanan? Hindi naman masamang mangarap, di ba? Ang mahalaga naman ay yung masaya tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Benny. Oo naman, mahal. Basta kasama kita ay wala na akong ibang hinihiling pa. Mahirap man ang buhay pero masaya naman ako dahil nagtutulong naman tayo na malampasan ang mga problema. Sagot ni Lucy. Dumaan ang mga araw ay unti-unti nilang nahuhulugan ng barya ang kanilang alkansya. Sa tuwing nakikita ito ni Benny ay naiisip nito na sa wakas ay mapapalitan na nila ang butas-butas nilang mga bubong. Hindi na sila magigising sa pagpatak ng tubig sa tuwing umuulan. Hindi na maaabala ang kanilang pagtulog sa tuwing pagod sila sa kanilang mga trabaho. Isang araw ay nakuha nila ang kanilang sweldo kay Aling Sonia. Ibinigay muna ni Benny ang pera sa kanyang asawa
at ito na muna ang bahalang humawak ng salapi. Ngunit sa hindi inaasahan ay hindi sinasadya ng babae na may ihulog sa alkansya ang lahat ng kanilang kinita. Benny, di ba binigay mo rin sa akin ang sweldo mo? Pasensya ka na pero nakalimutan ko. Naihulog ko sa alkansya ang lahat ng ating pera. Napapakamot na sabi ni Lucy. Nako, paano na yan? Wala na tayong pambili ng bigas. Saan na lang tayo kukuha ng pera? Nakakapanghinayang naman kung bubutasin natin ang alkansya dahil baka magastos lang natin yan sa ibang bagay. Sagot ni Benny. Ngunit pagkatapos noon ay tumawa na lamang ng malakas ang mag-asawa. Inaasar pa ni Benny si Lucy na nagiging malimutin na ito nang dahil sa pagdaan ng mga taon ay nadadagdagan na ang kanyang edad. Nakatikim na lamang ng mahinang kurot si Benny, sabay lumabas muna ang dalawa. Saglit ay pumunta sila sa tindahan upang mangutang muna ng bigas. Kanina pa kasi silang nagugutom, ngunit wala silang ibang maisip na paraan. Aling Bebang, pwede po bang makautang muna sa inyo ng bigas? Naubusan po kasi kami ng pera. Pangako magbabayad din po kami sa inyo. Magalang na tanong ni Benny. Tiningnan sila ng tindera simula ulo hanggang paa. Para bang ipinapahiwatig nito na sino sila para siya ay utangan. Ano? Mangungutang ka sa akin? Pasensya ka na Benny, pero wala akong balak na tulungan ka. Wala ka namang balak magbayad. Pati naman ako ay lokohin mo. Matumal na nga ang benta ko ngayon, tapos uutangan mo pa ako. Nakasimangot na sagot ang tindera. Pakiusap po Aling Bebang, kahit kalahating kilo lang po. Hindi ko naman po kayo lolokohin. Pakiusap ni Benny. Nang dahil doon ay mas lalong nag-init ang ulo ng tindera. Nagsimula itong magsabi ng masakit na salita. Hoy Benny, wag mo na nga akong kulitin dahil wala naman akong tiwala sa'yo. Mahirap ka pa nga sa daga tapos sasabihin mo na kaya mo agad akong bayaran. Umalis ka na nga dahil nagiinit na ang dugo ko sa'yo. Pasigaw na sagot ni Aling Bebang. Nang dahil doon ay umalis na lamang ang mag-asawa. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay ang dalawa ay nakita nila ang isang puno ng mangga. Marami itong bunga kaya agad umakyat doon ang lalaki. Ito ang naging pagkain ng mag-asawa na magsasalba sa kanilang kumakalab na sikmura. Ngunit maya-maya lamang ay nalungkot si Lucy dahil siya ang may kasalanan kung bakit nasigawan ang kanyang asawa. Benny, pasensya ka na talaga ha. Kung hindi ko lang sana naihulog ang lahat ng pera sa alkansya, ay hindi sana nangyari ang bagay na yon. Nasigawan ka pa ni Aling Bebang nang dahil sa akin. Nakayokong sabi ni Lucy. Agad nilapitan ng lalaki ang kanyang asawa, sabay niyakap niya ito. Huwag ka nang malungkot mahal ko. Ito nga kumakain na tayong dalawa. Wala ka namang kasalanan. Mabuti nga yun at malaki ang naihulog nating pera. Mabilis tayong makakaipon para maipagawa ang ating bubong. Positibong sagot ni Benny. Hindi sumapat sa kanilang dalawa ang bunga ng mangga, kaya uminom na lamang sila ng maraming tubig. Sa ganitong paraan ay malilimutan nila ang gutom dahil kinabukasan ay padimagong araw na naman upang magtrabaho. Kung ano-anong hirap na lamang ang kanilang nararanasan. Habang nagtatrabaho sila sa karinderya, ay bigla namang sumigaw si Aling Sonia. Ano ba yan? Kulang ng 500 piso ang ating napagbentahan. Sigurado ako sa aking sarili na merong nagnakaw. Malakas na boses ng matandang babae. Ilang segundo ang lumipas ay tinawag sila nito. Hoy Lucy at Benny, aminin niyo na sa akin. Hindi ba't kayo ang kumuha ng aking pera? Umamin na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Galit na tanong ni Aling Sonia. Napapakamot na lamang ang dalawa sa kanilang ulo dahil wala silang alam tungkol sa bagay na ito. Naku po, Aling Sonia, nagkakamali po kayo. Hindi po namin magagawa ang bagay na yun, sagot ni Benny. Pero kayo lang ang trabahador ko dito at hirap na hirap kayo sa buhay. Kayo lang ang may kayang gumawa ng pagnanakaw. Inis na sabi ni Aling Sonia. Todo tanggi talaga ang mag-asawa na hindi sila ang kumuha ng pera ng matanda. Ngunit kahit na ganon ay hindi pa rin sila pinaniwalaan ng may-ari ng karinderya. Aling Sonia naman, kahit po mahirap lang kami ay hindi po namin kayang gumawa ng masama.
Meron naman po kayong CCTV camera at baka makita niyo po doon kung sino po talagang kumuha ng pera. Malungkot na paliwanag ni Lucy. Bago pa man ito gawin ng matandang babae, ay kung ano-ano pang masasakit na salita ang natanggap ng dalawa. Maya-maya lamang ay sinimulan na nilang panoorin ang lahat na nangyari. Nakita nila sa CCTV camera na saglit ay dumaan ang anak ng matanda. Kumuha ito ng 500 piso at nagmamadali itong umalis. Hindi na ito nakapagsabi dahil kanina lamang ay saglit na gumamit si Aling Sonia ng inidoro. Sabi ko naman po sa inyo, Aling Sonia, hindi po talaga kami ang kumuha ng pera. Matagal na po kami nagtatrabaho sa inyo, pero ngayon lang po nangyari ang bagay na yan. Magalang na sabi ni Benny. Pahiyang-pahiya talaga ang matandang babae sapagkat ang kanyang anak pala ang kumuha ng 500 piso. Marami na itong masasakit na nasabi sa mag-asawa, pero kahit na nalaman na nila ang katotohanan, ay hindi man lang ito humingi ng paumanhin sa dalawa. Nagawa pa rin sigawan ng matandang babae si Lucy at Benny dahil hindi daw napansin ng dalawa na dumating pala ang kanyang anak. Hinayaan na lamang nila si Aling Sonia dahil hindi talaga ito magpapatalo. Kahit na siya ang nagkamali, ay gusto nito na siya pa rin ang panalo. Isang araw habang nagtatrabaho ang mag-asawa, ay bigla na lamang umiyak si Lucy. Nang dahil doon ay agad naman itong nilapitan ni Benny upang tanungin kung ano ang problema. Lucy, anong nangyayari sa'yo at bakit ka naman umiyak? Nasarmunan ka ba ni Aling Sonia? Ay nako naman, wala naman tayong masamang ginagawa sa kanya. Napapailing na sabi ni Benny. Pero nagkakamali pala ang lalaki dahil hindi pala ito ang dahilan ng pag-iiyak ni Lucy. Naku mahal, nagkakamali ka. Wala namang ginagawang masama sa akin si Aling Sonia. Sagot ng babae. Tinanong ni Benny kung bakit ba ito umiiyak at nang dahil doon ay sinagot naman ito ng kanyang asawa. Tingnan mo yung mag-asawa. Kumakain sila kasama ang kanilang mga anak. Naiinggit na ako sa kanila dahil mukhang ang saya-saya ng kanilang pamilya. Nakayukong sagot ni Lucy. Gustong-gusto na talaga ng babae na magkaroon ng anak. Ngunit bigla namang natauhan ng babae na hindi rin naman pwede dahil hindi naman sila mayaman, kaya hindi rin nila ito mabibigyan ng maayos na buhay. Nang makita sila ni Aling Sonia na nag-uusap, ay bigla na lamang sila nitong sinigawan. Hoy, kayong dalawa, anong tinutunga-tunga nyo dyan? Magtrabaho nga kayong dalawa dahil binabayaran ko kayo ng pera. Sigaw ng matandang babae. Agad na pinigil ni Lucy ang kanyang pag-iyak at bumalik na lamang sila sa kanilang mga ginagawa. Awang-awa talaga si Benny sa kanyang asawa. Sino nga ba naman ang babae na hindi pinangarap na magkaroon ng sariling anak? Hayaan mo Lucy, balang araw ay matutupad din natin ang pangarap mo. Magkakaroon tayo ng sapat na pera at magkakaroon tayo ng sariling anak. Malungkot na sabi ni Benny sa kanyang isipan. Lumipas ang maghapon ay naglakad na sila pa uwi sa kanilang bahay. Sinubukang kausapin ni Benny ang kanyang asawa tungkol sa kagustuhan nito na magkaroon ng sariling anak. Lucy, huwag ka mawawala ng pag-asa. Hindi natin masasabi ang panahon at malay mo, makaahon tayo sa kahirapan. May plano ang Diyos para sa atin. Malay mo isang araw ay magkaroon tayo ng sariling anak. Positibong sabi ni Benny. Salamat mahal. Sana nga ay magdilang anghel ka. Magiging masaya talaga ako ng sobra kung sakaling mangyari ang mga bagay na yan. Sagot ni Lucy sa kanyang asawa. Lumipas sa mga buwan ay doon pa rin nagtatrabaho ang dalawa. Maya-maya lamang ay tinawag sila ni Aling Sonia. Oh, pagbutihin niyo ang trabaho niyo ha. Benny, ito ang sweldo mo at ito naman ang sayo Lucy. Seryosong sabi ni Aling Sonia. Halos mapatalo ng mag-asawa nang dahil sa sobrang saya. Sa wakas ay may papagawa na nila ang bubong ng kanilang bahay. Maraming salamat po Aling Sonia. Makakasigurado naman po kayo sa amin na aalagaan po namin ang aming trabaho. Nakangiting sabi ni Benny. Benny, bumili naman tayo mamaya ng masarap na pagkain. Hindi mo ba naaalala na ngayong araw ay ating anibersaryo? Magsaya naman tayo kahit kung minsan. Masayang sabi ni Lucy.
Hindi ko naman nakalimutan, mahal. Balak nga kitang sorpresahin kasi akala ko ay hindi mo alam. Hayaan mo mamaya ay bibili tayo ng masarap na ulam. Nakangiting sagot ni Benny. Pauwi na sana ang mag-asawa sa kanilang bahay nang biglang napadaan sa karinderya ang isang bata at kasama nito ang kanyang lola. Tulak-tulak ito ng bata gamit ang kariton na mukhang may matinding pinagdadaan sa buhay. Iyak ng iyak ang bata na para bang gutom na gutom nang dahil sa haba ng kanilang paglalakad. Nang dahil doon ay nagkatinginan ng mag-asawa. Parehas sila ng ugali na hindi kayang tiisin na makakita ng ibang taong nahihirapan. Benny, gusto mo bang tulungan natin siya? Nakakaawa naman yung bata at mukhang pagod na pagod sa pag-aalalay sa kanyang lola. Tanong ni Lucy. Sige mahal, tutal ay may pera naman tayo ngayon. Hindi ko talaga kayang makita na may ibang taong nagugutom dahil alam naman natin ang pakiramdam nang walang laman ng sikmura. Pero tingnan mo siya, batang-bata pa. Hinahamon na agad ng mga pagsubok sa buhay. Malungkot na sagot ni Benny. Napapatingin na lamang ang mag-asawa sa kanilang hawak na pera. Agad itong mababawasan, ngunit pinilit nilang isipin na meron din naman itong magandang patutunguhan. Nang dahil doon ay agad nilapitan ni Benny at Lucy ang maglola sa tapat ng karinderya. Kinausap nila ito at tinanong kung meron ba itong problema. Iho, kailangan mo ba ng pagkain o kaya naman ay tubig? Nagugutom ka ba? Tara at sumama ka sa amin. Ibibili namin kayo ng makakain. Nakakaawa naman ang lola mo dahil baka kanina pa siyang nagugutom. Tanong ni Benny. Ngunit maya-maya lamang ay sumagot ang bata. Nagulat ang mga ito sa kanilang narinig at sa kanilang nakita. Hindi na po, sir. Kaya ko naman pong magtiis ng gutom. Pera na lang po ang ibigay niyo sa akin dahil kailangan ko po ng pambili ng gamot. Kailangan ko pong makaipon ng pera para po maipagamot sa ospital ang aking lola. Nakayukong sagot ng bata. Pero nasaan ba ang mga magulang mo? At bakit ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Tanong ni Lucy. Nagsimulang pumatak ang mga luha ng bata nang dahil sa tanong ng babae sa kanya. Hindi ko na po nakilala ang aking mga magulang at si lola na po ang nagpalaki sa akin. Siya na lang po ang kasama ko sa aking buhay. Hindi ko na po alam ang aking gagawin kung sakaling mawala po si lola. Umiiyak na sagot ng batang lalaki. Napaiyak na rin ang mag-asawa nang dahil sa sobrang pagkaawa sa bata. Ang akala nila ay sila na ang pinakamahirap na tao, ngunit may iba pa palang tao ang nakakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Benny, batang-bata pa siya at hindi niya pa dapat nararanasan ang ganitong mga problema. Anong gagawin natin? Tutulungan ba natin siya? Tanong ni Lucy. Kung ako ang tatanungin mo, mahal, ay gusto ko siyang tulungan. Hindi kasi ako papayag na ganyan ang mangyari kung sakaling magkaroon tayo ng anak. Nakayokong sagot ni Benny. Nang dahil doon ay sinabihan nila ang bata na isasama nila ito sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila ay nagkwentuhan muna sila. Iho, ano ba ang pangalan mo? Tanong ni Lucy. Ako nga po pala si Robert at siya nga po palang aking lola na si Lola Merlita. Sagot ng batang lalaki. Maya-maya lamang ay nakauwi na sila sa bahay ng mag-asawa. Nagulat na lamang si Robert dahil hindi rin naman pala mayaman ang dalawa. Mahirap din ang mga ito, ngunit napiling tulungan siya. Napansin ng bata ang butas-butas na bubong ng bahay. Walang sariling kuryente at tanging tulugan lamang ang meron ng dalawa. Pinakain ng mag-asawa si Robert at ang matandang babae. Pagkatapos noon ay binigyan pa nila ito ng pera. Robert, sana itanggapin mo yan para makatulong sa lola mo. Sana ay gumaling na siya sa kanyang karamdaman para naman hindi ka na nahihirapan, sabi ni Lucy sa bata. Ang akala ng mag-asawa ay magiging masaya na si Robert, ngunit muling bumuhos ang mga luha nito. Takang-taka talaga sila kung bakit umiyak ito ng malakas. Iho, bakit ka naman umiiyak? Nagtatakang tanong ni Benny. Nahihiya naman ang bata na sinagot ang tanong ng lalaki sa kanya.
Sobra po ako nagpapasalamat sa tulong niyo po sa akin. Pero hindi pa po ito sasapat para sa pagpapagamot po ni Lola. Nakausap ko po kasi ang doktor at ang sabi niya po sa akin ay kailangan po namin ng 5,000 piso. Sa ganito kalaking halaga po ng pera ay lalakas pa daw po ang aking lola. Paliwanag ni Robert. Hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa at binuksan na nila ang kanilang alkansya. Agad nilang binilang ang mga barya, ngunit kung tutulungan nila ang bata ay 200 lamang ang matitira sa kanila. Ano ba yan? Matagal natin itong pinag-ipunan, mahal. Pero mukhang mas kailangan ni Robert ng tulong natin. Naguguluhang sabi ni Lucy. Awang-awa ang babae sa bata dahil matagal na nitong gustong magkaanak. Masaya siya dahil ngayong araw ay mayroong bata sa kanilang tahanan. Hayaan mo na, mahal. May kikitain pa naman tayo sa mga susunod na araw. Makakabawi din tayo. Kaysa naman kainin tayo ng ating konsensya na hindi natin nasolusyonan ang problema ni Robert. Seryosong sagot ni Benny. Nang dahil doon ay ibinigay nila sa bata ang 5,000 piso na barya. Gulat na lamang si Robert nang suportahan siya ng mag-asawa. Pero paano na po kayo? Alam ko naman po na inipon nyo yan ng mahabang panahon. Tapos, ibibigay nyo lang po sa akin? Malungkot na tanong ng bata. Oo, iho. Napagdesisyon na namin ni Lucy na ibigay na lang sa'yo ang pera. Tutal, mas mabigat naman ang problema na iyong kinakaharap. Higit sa lahat ay bata ka pa, kaya mahihirapan ka talagang maghanap ng pera. Sagot ni Benny. Pilit talaga itong tinatanggihan ni Robert nang dahil sa sobrang hiya. Nakokonsensya rin ito sapagkat matagal itong pinag-ipunan ng mag-asawa. Nakikita rin kasi ni Robert na kahit ang dalawa ay kailangan din ng tulong. Wag na po, hindi ko po matatanggap ang pera na yan. Hindi niyo naman po ako kilala, kaya bakit niyo naman po pipiliin na ibigay yan sa akin? Pagtanggi ni Robert. Pero kahit anong mangyari ay ibinigay pa rin ito ng mag-asawa. Tapos na ang kanilang desisyon at sapilitan nila itong inilagay sa bulsa ng bata. Robert, mayroon naman kaming trabaho. Kaya naman namin ang aming sarili. At huwag mo nang pairalin ang pagiging mahiyain mo kung yan ang magsasalba sa buhay ng lola mo. Gusto mo ba siyang mawala nang dahil sa tinanggihan mo ang alok namin sa'yo? Pangaral ni Benny. Nang dahil doon ay natauhan ng bata sa mga sinabi ng lalaki. Tama nga naman ito na baka pagsisihan niya sa bandang huli kung hindi pa niya agad maipagamot ang kanyang lola. Halos sumubsob sa sahig ang mukha ni Robert nang dahil sobrang pasalamat sa mag-asawa. Masaya naman si Benny at Lucy dahil nakapagbigay sila ng pag-asa sa kanilang kapwa. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong niyo sa akin. Kahit na kailan po ay hindi ko po kayo malilimutan. Halos mawala na po ako ng pag-asa. Pero Diyos na po ang gumawa ng paraan para makilala ko po kayong dalawa. Umiiyak na sabi ni Robert. Niyakap ng mag-asawa ang bata, sabay sinabihan nila ang matandang babae na magpalakas dahil kailangan pa siya ng kanyang apo. Basta Robert, huwag kang mawawala ng pag-asa at piliin mo rin ang tumulong sa ibang taong nangangailangan. Marami tayong pagsubok sa buhay, ngunit kailangan mo itong malampasan. Nakangiting sabi ni Lucy. Opo, tatandaan ko po ang mga pangaral niyo sa akin. Balang araw po ay tutulong din po ako sa aking kapwa. Alam ko po ang pakiramdam ng nangangailangan at ang pakiramdam ng tinutulungan. Maraming salamat po talaga. Sagot ng bata. Maya-maya lamang ay nagpaalam na si Robert. Tulak-tulak ang kanyang lola. Agad itong nagtungo sa ospital upang ipagamot ang matanda. Sobrang laki ng mga ngiti ni Robert sa mag-asawa at kumuway pa ito bago mawala sa kanilang paningin. Ang saya talaga magkaroon ng anak. Isipin mo ay anak natin si Robert. Di ba ang saya dito kung sakaling mayroong bata dito sa bahay? Nakangiting tanong ni Lucy. Oo, mahal, tama ka. Masaya nga ang magkaroon ng anak. Sana ay matupad ang ating mga pangarap. Sana ipagkaloob sa atin ng Diyos ang ating kahilingan. Masayang sagot ni Benny. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ng mag-asawa na muli nilang subukan na makabuo ng sanggol.
Ngunit sa isa pang pagkakataon ay muli silang binigo ng tadhana. Nang dahil sa pagtulong nila sa batang si Robert, ay sila ang nagkaroon ng problema sa pera. Sa paglipas ng mga buwan ay mas lalo pang lumakas ang tagas ng tubig sa kanilang bahay. Wala naman silang magawa kundi ang magtiis na lamang. Iniisip naman nila na meron naman silang tao na nabigyan ng pag-asa. Muli ay nagtiis si Lucy at Benny na sabaw ulit ang palaging ulam. Mahal, okay ka lang ba? Pasensya ka na kung ito na lang ang palagi nating ulam. Tanong ni Benny. Ngunit napansin ng lalaki na palaging nakangiti ang kanyang asawa. Oo naman Benny, wala namang problema sa akin. Masayang sagot ni Lucy. Pero nagtataka na talaga ang lalaki kung bakit palagi itong nakangiti. Para bang meron itong malalim na iniisip na nakapagpasaya sa puso ng babae. Pero Lucy, bakit naman mukhang sobrang saya mo? May bagay ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Benny. Wala naman mahal. Naiisip ko lang na maayos na ang kalagayan ng lola ni Robert. Masaya talaga ako na natulungan natin sila. Paliwanag ni Lucy. Akala ko naman kung ano. Sige na at itutuloy ko na ang aking trabaho. Masaya din ako na natulungan natin si Robert. At sana nga ay magaling na ang kanyang lola. Natatawang sagot ni Benny. Masaya talaga ang mag-asawa sa isang simpleng buhay. At kahit na mahirap lang sila, ay hindi naman sila nakakasakit ng damdamin ng iba. Simula noon ay napag-usapan ni Benny at Lucy na maging kontento na lamang sa kanilang buhay at huwag na silang umasa na makakaahon pa sila sa matinding kahirapan. Benny, masaya na ako sa aking buhay. Kung iisipin lang natin na gusto nating yumaman, ay sasakit lang ang ulo nating dalawa. Masaya naman tayo, kaya kalimutan na natin ang ating mga pangarap, sabi ni Lucy sa kanyang asawa. Mukhang tama ka dyan mahal. Dapat ay magpatuloy lang tayo sa buhay, hindi yung kung ano-ano pang iniisip nating bagay. Mas mabuti na nga yung kontento na tayo, nang sa ganon ay hindi na tayo madismaya, na hindi na matutupad ang ating mga pangarap, sagot ni Benny. Simula noon ay binura na nila sa kanilang isipan na sasagutin pa ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Lumipas ang mahabang panahon ay sobra-sobra ang paghihirap ng mag-asawa. Nanghihina na ang kanilang mga katawan at mabagal na sila kung magtrabaho. Pinapaalis na sila ng mga anak ni Aling Sonia dahil matanda na daw silang dalawa. Pasensya na kayo, Mang Benny at Aling Lucy, pero hindi na kayo makakapagtrabaho ng maayos. Baka malugi pa ang karenderya ni nanay kung sakaling hindi ko pa kayo tanggalin sa trabaho, sabi ng anak ni Aling Sonia. Malungkot na malungkot talaga ang mag-asawa at hindi na nila malaman kung saan pa sila kukuha ng pera. Ang karenderyang ito na lang ang kanilang tanging pag-asa para makakain sila sa pangaraw-araw. Awang-awa talaga si Aling Lucy nang biglang lumuhod sa harapan ng anak ni Aling Sonia, ang kanyang asawa na si Benny. Ma'am, pakiusap po. Huwag niyo po kaming tanggalin sa trabaho. Ipinapangako po namin sa inyo na bibilisan po namin ang pagkilos. Pagmamakaawa ni Mang Benny. Naku naman po Mang Benny, huwag nga po kayo lumod dyan at nakakahiya sa maraming tao. Huwag niyo naman abalahin ang mga kumakain dito. Nakasimangot na sagot ng babae. Wala talaga itong balak na pagbigyan ang mag-asawa. Hindi na lamang sila pinansin ng anak ni Aling Sonia kahit na patuloy na nakaluhod ang matandang lalaki. Maya-maya lamang ay nakita ni Mang Benny at Aling Lucy ang dalawang tao na pumasok sa loob ng karinderya. Napag-alaman nila na ito pala ang bagong tauhan na kinuha ng anak ni Aling Sonia. Pero hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa at pilit sila na nagmamakaawa sa babae. Ang kulit nyo naman po. Hindi na namin kayo kailangan dahil may bago na kaming tauhan. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho na pwede nyong pagkakitaan. Huwag nyong idamay ang aming negosyo. Matanda na kayo kaya wala na kayong pakinabang, pasigaw na sabi ng babae. Ibinato nito sa labas ang mga gamit ni Aling Lucy at Mang Benny. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang lumabas na lamang sa karenderya at ang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Benny, paano na to? Saan na lamang tayo kukuha ng pera para sa ating pagkain
at para sa ating mga gamot? Malungkot na tanong ni Aling Lucy. Hayaan mo at gagawa ako ng paraan. Hindi ko naman hahayaan na pumanaw tayo nang dahil sa matinding gutom, sagot ni Mang Benny. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-asawa. Hindi na talaga nila malaman ang gagawin nila sa kanilang buhay. Napagdesisyonan naman ni Mang Benny na kausapin ang kanyang asawa at maghahanap daw sila ng pagkakakitaan ng pera. Kung saan-saan sila naghanap ng trabahong mapapasukan, ngunit kahit na isa ay walang tumatanggap sa kanila. Halos matumba na si Aling Lucy nang dahil sa sobrang gutom, kaya gumawa ng paraan si Mang Benny upang makakain ng kanyang asawa. Napilitan silang kumain ng mga hilaw na gulay na tumubo lamang sa tabi-tabi. Pinitas ito ng mag-asawa, mairaos lamang ang kanilang gutom na nararamdaman. Lucy, kumain ka na ng hilaw na sitaw para magkaroon ng lakas ang iyong katawan. Konting tiis lang at makakagawa rin ako ng paraan. Nag-aalang sabi ni Mang Benny. Napaiyak na lamang ang matandang lalaki nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Nang dahil sa gutom ay wala itong pakialam kung hilaw man ang kinakain itong pagkain. Pero sadyang mapait ang tadhana para sa kanilang mag-asawa. Wala silang napasukan trabaho. Wala silang ibang pinagpilian kundi ang mamalimos na lamang sa mga taong dumadaan. O Diyos ko, tulungan niyo po kami. Marami po kaming kahilingan sa buhay, ngunit ngayon ay wala na po akong ibang gusto kundi ang makaraos po kaming mag-asawa. Malungkot na dasal ni Mang Benny. Mabuti na lamang at biglang dumating ang isang babae at inalok sila nito kung gusto ba nilang magtinda ng basahan. Simula noon ay inaalok ni Mang Benny ang bawat sasakyan na dumadaan. Ang iba ay nagbibigay sa kanya ng pasobra na bayad dahil naaawa sa sitwasyon nilang mag-asawa. Ito po ang 100 piso at huwag niyo na po akong suklian. Ipambili niyo na lang po ng pagkain, sabi ng isang babae na nakasakay sa magarang sasakyan. Nang dahil doon ay hindi na sila nagugutom, ngunit wala naman silang pambili ng gamot para sa kanilang mga karamdaman. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay at halos sa kalsada na nga tumira ang dalawa. Kung minsan ay nagpapaubaya na lamang si Mang Benny at si Aling Lucy na lamang ang pinapakain niya. Mas kailangan nito ng lakas dahil marami na itong karamdaman. Hindi din naman makakapayag si Mang Benny na mawala pa sa kanya ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Naiisip ng lalaki na paano na lamang siya kung sakaling mawala pa sa kanya ang kanyang asawa. Isang araw ay naging negatibo na ang kanilang pag-iisip. Gusto na lamang pumanaw ni Mang Benny dahil pinanghihinaan na talaga ito ng loob nang dahil sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Benny, huwag mong sabihin ang bagay na yan. Patuloy akong lumalaban, kaya lumaban ka lang. Malungkot na sabi ni Aling Lucy habang nakahiga ito sa tabing kalsada. Pero doon din naman tayo papunta. Kung sakaling mawala na tayo, ay tapos na rin ang ating paghihirap. Hindi na nga tayo makakain ng maayos, kaya unti-unti na rin bibigay ang ating katawan. Umiiyak na sabi ng matandang lalaki. Kinabukasan ay bigla naman silang tinawag ng isang lalaki na nakasakay sa isang magarang sasakyan. Mukha itong mayaman at mukhang maraming bibilhin sa kanilang basahan. Sir, bilhin niyo na po ang lahat ng aking paninda. Ipambibil ko lang po ng pagkain at gamot ng aking asawa. Ibibigay ko na lang po ito sa inyo sa murang halaga. Nakakaawang sabi ni Mang Benny. Kasama ng mayamang lalaki ang kanyang asawa, pati na rin ang kanyang mga anak. Hindi na ito pinatagal pa ng lalaki at agad siyang nagpakilala. Mang Benny, sa totoo lang po ay hindi po ako napaparito para bumili ng basahan. Sagot ng mayamang lalaki. Sino po kayo at bakit niyo po ako kilala? Ano po ba ang kailangan niyo sa akin? Tanong ng matanda. Matagal na po ang lumipas, pero ako po ang dating bata na inyong natulungan. Ako po si Robert at ako po yung bata na binigyan niyo ng pera para ipagamot po ang aking lola. Pagpapakilala ng mayamang lalaki. Gulat na gulat talaga ang matandang lalaki nang dahil sa kanyang narinig. Agad ding nagmulat ang mga mata ni Aling Lucy nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Hindi nila akalain na magiging mayaman ang dating mahirap na bata.
Hindi nila akalain na muli silang makikita. Galing po ako sa inyong bahay, pero ang sabi po ng mga tao ay nagpapagala-gala na lang daw po kayo sa kalsada. Sinadya ko po talagang balikan kayo para bigyan po kayo ng tulong. Masayang sabi ni Robert. Napadasal na lamang ang mag-asawa at nagpasalamat sila sa Diyos. Nalaman din nila na matagal nang pumanaw ang lola ni Robert, ngunit nang dahil din sa kanila ay nakasama pa niya ito ng matagal. Isinama ni Robert ang mag-asawa sa kanilang bahay. Nakatira na ang lalaki sa malayong lugar. Ikwinento ni Robert sa kanyang asawa at mga anak ang tungkol sa kabutihan ng mag-asawa. Simula noon, iitinuring ng lalaki na sariling mga magulang si Mang Benny at Aling Lucy. Samantalang ang mag-asawa naman ay itinuring na parang anak si Robert. Simula noon ay natupad ang kanilang mga pangarap na maging isang mayaman. Natupad din ang kanilang pangarap na magkaroon ng anak. Sa ganitong paraan pala tutuparin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Hindi na sila naghihirap at sa paglipas ng mga buwan ay gumaling na sila sa kanilang karamdaman. Sinagot ni Robert ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at wala na daw silang kailangan gawin sa buhay kundi ang magpasarap na lamang. Robert, maraming salamat ha. Dahil pinatuloy mo kami. Nakayakong sabi ni Mang Benny. Kayo po ang dapat kong pasalamatan. Kayo po ni Aling Lucy. Hirap na hirap po kayo dati sa buhay pero nagawa niyo po akong tulungan. Nakangiting sagot ni Robert. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at magkakasama. Hindi nila akalain na sa kanila din ibabalik ni Robert ang kabutihan na nagawa nila dito. Humingi sila ng patawad sa Panginoon sapagkat pinanghinaan sila ng loob. Nalaman nila sa kanilang sarili na habang buhay pala ay merong pag-asa. Kung pinanghihinaan tayo ng loob ay isipin mo na hindi lang naman ikaw ang mayroong problema. Piliin mo ang lumaban sa mga pagsubok sa buhay. Tandaan mo na hindi palaging talo dahil kung malalampasan mo ito ay ikaw ang panalo. Palagi nating kasama ang Diyos at hindi niya tayo pinapabayaan. Natural lang naman sa isang tao na panghinaan ng loob, pero ang masama ay yung iisipin mo na matapos na lang ang iyong sariling buhay para makatakas ka sa iyong mga problema. Isipin mo ang iyong pamilya at ang mga taong mahal mo. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, ay isipin mo na sa'yo ay merong nagtitiwala. Ikaw, anong natutunan mo sa mahabang istoryang to? Makiki-comment po sa baba kung ano man ang inyong aral na natutunan. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.